try natin i-open ay yung non-commercial. So itong nasa ibaba, open ko to non-commercial. So dito, meron nakalagay na non-commercial. So ito yung video nga naka MP4 yung format. Then ngayon, i-drag ko ha, i-drag. So yan, error. So ibig sabihin, limited lang talaga yung non-commercial version. So i-X ko to. Then ngayon, i-open ko itong Nyok commercial version. Ito gagana na ito kasi ginamitan ko ito ng crack. Take note lang, ito ay hindi ko to binili. Crack lang ito ha, crack. I-open ko ito, i-open. So yan. Then ngayon, drag ko ulit ito. Naka MP4. Pag drag ko dyan, so yan, gagana na siya. Press 1. Ayan, so play natin, play. So yan. So gagana yung video na MP4 format kapag i-import natin siya sa Nyok crack version. Ganon. Okay, alright. So ito na video is part 42 na ito na video. So ngayong October 22, 2025, ituturo ko sa inyo kung paano mag-import ng video or mag-export ng video sa Nyok non-commercial version. Kasi kagahapon hindi ko yan naayos mag-explain. So ngayon, i-explain ko yan ng maayos dito. So kung gusto niyo magkaroon ng Nyok na free version na non-commercial version, so tingnan niyo yung video ko sa part 40 at sa part 39 kasi tinuro ko dyan kung paano mag-install ng Nyok na non-commercial version. So yung Nyok non-commercial version is naka-install na yan sa desktop computer ko. So ito yon, non-commercial version. So ito yun, yan, meron nakalagay nga Nyok non-commercial version. Then nais ko lang klaruhin yung video ko kagahapon. Nabanggit ko lang kagahapon na yung Nyok non-commercial version ay hindi siya ma-importan ng video na ang format MP4. Kasi ang pwede lang i-import sa kanya na video yung format na naka-move yung format. Then nais ko lang klaruhin na iba yung Nyok commercial version, yung paid version na babayaran natin. Kasi pwede siyang ma-importan ng video na ang format MP4. Ganon. Kasi yung Nyok commercial version, yung paid version is hindi na limited yung functionality niya. Ganon. Klaruhin ko lang. Then mamaya ipakita ko yan mamaya na yung Nyok commercial version is pwede siyang mapasukan ng video na ang format MP4. Kasi mamaya gagamitan ko to ng crack version. Kasi yung crack version at commercial version is pareha lang yan na kumpleto yung tools niya. Ganon. Then next ko lang klaruhin yung video ko kagapon. Unang upload ko doon is mayroong mali akong nasabi. Kaya yung na video is dinilit ko. Then yung na video ay nire-edit. Then nire-upload ulit na tinanggal na yung mali nga nasabi. Then kung nawirduhan kayo, bakit in-explain ko pa yan? So mayroon akong rason bakit kailangan i-explain ko pa yan dito. Then take note lang, itong Nyok na software is kailangan paparisan mo ito ng video editing software. Kasi itong Nyok na software na design to for collaboration software. Kailangan paparisan mo to ng video editing software like Avid Media Composer or DaVinci Resolve or Adobe Premiere Pro or Apple Final Cut Pro at iba pang video editing software. Kasi ang gagawin mo dito sa Nyok, gagawa ka dito ng high-end VFX compositing. Then walang sounds yan. Then doon mo lang siya lagyan ng sound sa video editing software like Adobe Premiere Pro or Avid Media Composer or DaVinci Resolve or Apple Final Cut Pro. Ganon. Then ngayon, pwede ka naman maglagay ng sounds sa video dito sa Nyok Studio. Open ko itong Nyok Studio non-commercial version. So dito, pwede kang maglagay ng sounds dito sa Nyok Studio. Pero medyo basic lang yung tools nila para sa sounds, no? Ito, yung Nyok Studio, ang purpose nito is so lahat ng VFX shot dito, idugtong-dugtong, then ipasok doon sa video editing software, i-link doon. Automatic yun ma-transfer sa video editing software. Kasi yung Nyok na software na design to for collaboration software sa video editing software. Kaya kailangan talaga na yung Nyok na software is parisan mo siya ng video editing software. Kasi doon mo siya lagyan ng sound sa video editing software. Kasi yung trabaho sa Nyok, yung paggawa ng high-end VFX compositing sa VFX shot. Example, may VFX shot na yung sasakyan sumabog din, natamaan yung bike, ganon. So, yan na shot, yan na VFX shot, gawin yan sa Nyok. Yan yung trabaho niya. Din pagkatapos yan gawin sa Nyok,
ipasok yan sa video editing software, doon nalagyan ng sounds. Din sa mga big budget Hollywood movie, ang ginagamit nila na video editing software is Avid Media Composer. Kasi itong Yoke na software na design to for collaboration sa Avid Media Composer na software. Ganon. Pero pwede din parisan siya ng Adobe Premiere Pro. Kasi yung Adobe Premiere Pro, ginagamit naman din yan sa Hollywood for video editing. Pero bihira lang. Hindi katulad sa Avid Media Composer na halos lahat ng movies, siya yung ginagamit na video editing software, yung Avid Media Composer. Ganon. So ang tinutukoy ko dyan is yung paggawa ng big budget Hollywood movie. Pero dito sa Pilipinas, ang gamit dito is Adobe Premiere Pro, ng video editing software. Ganon. So anyway, ituturo ko na sa inyo paano mag-import at mag-export ng video sa Yoke non-commercial version. So, i-open ko na itong Yoke na merong makalagay na non-commercial version. So, ang i-open ko itong Yoke X 16.0 basic non-commercial. So, open. So, i-click lang natin itong allow access. So, dito, nakalagay dito, this is a non-commercial Yoke version. So, yan. So, take note lang, yung Yoke non-commercial version is hindi pwede maka-render ng 4K resolution, hanggang 1080p lang tayo. Then, pag i-click natin yan, then press is, pwede tayo maka-select dito ng 4K. Yan. Pero pag i-render na natin yan, ay hindi yan gagana. Actually, in-explain ko na yan sa video ko kagahapon. Pero ngayon, susubukan natin yan ulit ngayon. Then ngayon, i-select ko muna itong 1080p kasi ituro ko muna sa inyo ngayon kung paano mag-import at mag-export ng video sa Yoke non-commercial version. Ganon. So dito, may nilagay ako dito ng folder sa desktop. So pag i-open ko yan, so dito, merong video dito. Then pag i-pretext ko ito, ang format niya sa video is naka MP4 ito, naka MP4. So kapag i-drag ko ito, yan. Yan, error. Kasi yung Yoke non-commercial version na free version lang, hindi siya pwede mag-import ng video na ang format MP4. Ang pwede lang sa kanya i-import yung MOV na format kasi limited lang ang functionality niya itong Yoke non-commercial version. Kasi free version lang ito hindi natin ito binili. Kaya hindi ito katulad sa Yoke commercial version na binili natin na kumpleto yung tools niya at kumpleto yung functionality niya na pwede na siya maka-import ng video ng format MP4. Ganon. Then ngayon, para maka-import tayo ng video sa Yoke non-commercial version, kailangan yung video nga naka-MP4 is i-convert natin. Gawin nating MOV yung format niya or naka-QuickTime yung format niya. So, i-delete ko muna to. Then ngayon, i-open ko yung Adobe Premiere Pro. Then ngayon, import natin itong video sa Adobe Premiere Pro. Then i-drag natin dito para tama yung frame niya. Then click Files, then click Export, then click Media. Then dito palitan natin ng QuickTime format. Then click natin itong video. Then kailangan nakaselect itong Apple ProRes or Toto HQ. Then match source, click natin yan. Then i-browse muna natin dito. So punta ako sa desktop October 22, 2025 na folder kasi dito ko ilagay yung video. So pangalan ko siya ng October 22, 2025.mov format. So yan yung pinangalan ko. So save, then export na natin. So i-pause ko muna to, ibalik ko to pag tapos na ma-render. So yan, tapos na na-save. Saan na yung folder? Yan. So i-open ko, dito ko sinave. So open ko yan. So dito, mayroong video dito ng pangalan October 22, 2025.mov format. So ito yung video na nirender natin sa Adobe Premiere. So para masiguradong ma-sure natin na naka-mov format talaga to, naka-QuickTime format. So ipapretest natin itong video na ito. So yan, nakalagay dito .mov. So ibig sabihin naka-move format na ito. So kapag ito pasok natin to sa Yoke non-commercial version is mapapasok na to na video, may import na to na video. So i-drag natin siya para ma-import siya sa Yoke non-commercial version. So yan, na-import na siya, napasok na siya yung video kasi yung format sa video is naka-move format na siya. Then i-drag natin tong arrow, then pwede din i-click natin to, then press 1. Yan. So ito na yung video. So i-play natin. So yan
So, yung Nuke non-commercial version is pwede din siya maka-import ng naka-image sequence, ganon. So, gawa muna tayo dito ng folder na pangalanan natin ng October 22, 2025 ay is. Then, mag-render tayo ng naka-image sequence ha. So, click file, click export, then click media, then select natin yung JPEG, then match source, yan. Okay na yan. Then, i-select ko ito. Then, ito yung pinangalan ko. So, yan. Then, click ko tong save. So, image sequence to, i-export natin ha. So, yan. Post ko muna to, post. So, yan. So, tapos na siyang ma-render yung image sequence. Then, sana yon. Open natin to. Then, i-open natin ito na folder kasi nandito yung image sequence. So, yan. Makikita natin na maraming image siya. So, ito yung tinatawag na image sequence na ang format niya dito is JPEG image sequence. Then, take note lang, kapag naka-image sequence is mahintulad na din yan sa video. Kasi pag import natin to sa Nuke non-commercial version is pag i-play to is katulad lang din to sa video. Ganon. Then itong folder nga nandun sa loob yung image sequence. So i-drag lang natin itong folder. So drag natin. So yan. So kapag i-play natin yan yung image sequence is katulad lang din yan sa video. Ganon. Then yung pag-import ng video sa Nuke, dalawang klase. Pwede natin i-drag. So i-delete muna to ha. Pwede natin i-drag ito. Yan. Then itong naka-image sequence, pwede natin i-drag. Ganyan. Then, pwede din i-browse natin. Then, para ma-browse natin, i-press na natin yung R. Yan. So, punta ko doon sa desktop. Click ko itong C. User. Code PC yung pangalan sa computer ko. Then, click desktop. Ito, hanapin ko dito yung October 22, 2025. Then, click. Then, ito yung naka-image sequence. So, i-click ko yan. Then, press 1. Yan, o. Then, i-import ko din yung naka-move yung format. So, open ko yan. So, yan. So, yan, o. Then, dito. Then, magtataka kayo dito. Kasi dito, dark dito. Then, dito, lights. So, dito, baguhin lang natin dito yung setting niya. Dito, gawin natin. Kasi naka-is RGB. Gawin natin linear. Ganyan, o. Or ano ba? Ito. Then ngayon, ituro ko sa inyo paano mag-export naman, mag-render ng video. So, drag ko itong naka QuickTime format. Yan o. Drag ko yan. Then, press 1. So, ito is naka 1080p ito. Naka 1080p dito. Then, try natin i-render siya nga naka 4K. Para malaman natin kung makarender ba ng 4K resolution yung non-commercial version. So, press ko yung ace. Then, palitan natin ng resolution na 4K DCP. Yan. Then, ito, naka 1080p to HD, yung resolution niya. So, i-reformat natin, gawin natin 4K DCP. So, click natin yan, then press tab, type tayo dito, reformat. Enter. So, yan. Actually, kung anong nakalagay mo dito nga resolution, pag i-reformat mo yan, automatic na yan ganun din ang malagay niya. Pero kung sakaling hindi yan yung malagay, so i-select lang natin itong 4K DCP. So yan. So yan. So dito, nagbago na siya dito. Naging 4K DCP na. Ganina naka 1080p pa yun. So kapag i-disable ko to itong reformat node, so ang pag-disable or enable, press lang natin yung D. So i-select ko ito, press D. So yan, automatic napalitan siya ng HD 1080p. Then pag i-press ko yung D ulit, ma-enable yan. So yan, 4K DCP na, ganun. So ito is naka 4K DCP na ito yung format niya. Then ngayon, i-render natin siya. Then click natin ito, then press tab, then type tayo dito right. Yan, right. Then pwede din tayo dito pupunta. I-click natin yung right or press natin W. Yan. Ay wait, bago natin yan i-render pala, lagyan muna natin ng text to, yung date ngayon. So press tab, then type tayo dito text. Lagyan ko siya ng October 22, 2025 yung date ngayon ha. Yan.
Then palakihin natin. Type 5. Masyadong malaki. O yan. Then kung gusto ninyo palitan ng font, i-click natin ito dito. Yan o. So ano bang font na gagamitin natin? So yan yung font na gamitin ko. Then click ko tong shadow. Then click ko tong enable drop shadow para malagyan siya ng drop shadow. So yan. Then kung i-zoom natin yan. Yan. Meron na siyang block dito. Then kung i-drag natin yung angle niya. Yan. Yan. Oh. Okay. Yan. So pag ganyan lang. So, then ngayon, i-render na natin ito, i-render na. So, i-click natin to, text, then press tab, then type tayo dito, right. Press enter. Then ngayon, i-click ko itong icon na parang folder sa kilid para i-browse natin. Para makapili tayo kung saan natin ilagay yung outputs na ni-render natin. So, i-click ko yan. Then click ko itong C drive, then user, good PC yung pangalan sa desktop computer ko, then desktop, then i-click ko itong October 22, 2025 naka-folder. Then ang ipangalan ko sa video is test video. Then kailangan lagyan natin ng code na .move. Hindi pwede nga hindi natin lagyan ng code na .move. Kailangan lagyan talaga natin ng .move na code para maka-render tayo ng video nga ang format .move, ganon. So ano mang ilagay natin na pangalan sa i-render natin, kailangan lagyan natin ng .move sa huli. Pero sa Adobe Premiere Pro na software ay pwede na hindi lagyan ng .move. So sa Nuke lang to na software na kailangan lagyan talaga ng .move, ganon. Then take note lang, itong .move na nilagay natin ay hindi to kasali malagay sa pinangalan natin sa video na ni-render natin. So take note lang. So i-save natin. So kailangan lagyan natin ng ganito ha, take note lang. So pag i-click natin yung save, so ganyan. So dito, nakalagay dito Apple ProRes. So ito ay QuickTime format din ito. Apple ProRes or QuickTime format is parehas lang yan, ganoon. Then ngayon, i-click ko tong render. I-click ko tong okay. So yan, may error na pop up. The binding box exceed the maximum resolution allowed in non-commercial version mode 1920 by 1080p. So hanggang 1920 by 1080p lang talaga yung resolution na i-render natin kapag ang inopen natin is yung Nuke non-commercial version. Hindi tayo pwedeng mag-render ng 4K sa non-commercial version. So yan. So place natin yung is dito. Then palitan natin ito ng 1080p. Yan. So i-select natin 1080p HD. Then dito yung reformat. Palitan din natin ito ng 1080p. Ganon. So ganyan. So pwede na. Hindi na natin gamitan ng reformat kasi yung resolution dito sa video is naka 1080p naman ito. So pwede na natin i-delete itong reformat. Yan. Siyempre kanina yung resolution natin is 4K. Kaya dito lumalaki yung text nga. So i-double click lang natin yung text din. Liitan natin to. Yan. To liitan natin dito. I-click natin to. Yan. 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 So click ko to itong X dito. Yan. Yan. So ito na. Then i-click ko ulit itong right. Yan. Then i-render natin. Click render. Then click okay. So yan, na-render na siya. Then ngayon, hintayin natin na 100%. Then i-open natin yung video. So i-pause ko muna. So yan, malapit na naging 100%. So okay na. Then punta tayo doon sa kung saan natin sinave yung video. So i-open ko to. So yan. So ito yung ni-render natin. Pinangalan natin ng test video. Then para gagana ito, ma-play ito, so kailangan din na mag-install tayo ng QuickTime Player or yung mga player na software na pwedeng maka-play ng format na move, ganun. Then pag i-open ko yan, so yan. Then wait lang ha. Ganyan natin. So i-play natin.
So yan o. So kini nga video ni sa Punta Elementary School. Kaya ang balay na mo at bangman sa Punta Elementary School. So sa bintana na ako nag-video, no? So ang address din ako Distrito Punta Nasipit, Agusan del Norte 8602, Caraga, Region 13, Mindanao. So kanang 8602 muna siya ang Nasipit zip code. Kaya ang among lugar na ang pangalan Punta sakop ni sa Nasipit, din ang Nasipit zip code 8602, din ang mayor na mo diri si Rosco Plaza. Din ang lugar na mo sakop ra sa Region 13, din siyempre sakop sa Mindanao. Din ang balay na mo at bang sa Punta Elementary School. Og mao ni siya gibidyohan ako. Din ang silingan na mo diri tapad sa balay na mo ila Manso na balay o Gilarong Place na balay. So kung nawirduhan kayo bakit sinabi ko pa yung address ko, wala akong paki dyan. No? So yan, so ito yung video na render natin. No? So gagana siya. Yan. Then ngayon, ituturo ko naman sa inyo paano mag-render ng naka-image sequence dito sa Nyok na software. Gagawa ko ng folder dito ha. Pangalanan ko siya ng Nyok IS. So, ngayon mag-render tayo ng image sequence. So, i-browse ko muna pala to doon sa ginawa natin na folder, no? Yan. So, ito Nyok S. So, ang ipalangalan natin dito is Nyok S. So, type tayo ng code na ganito, 4 na ganito, then .gpg. So, ito yung code na i-type ninyo. Kapag gusto niyo mag-render nga naka-image sequence, so ito yung code na ita-type ninyo. Take note lang. Then, click natin yung save. Then, ngayon, pwede natin dito ganun, 1 para high quality siya. Then ngayon, i-render ko to. Then, i-customize ko lang siya yung i-render niya para hindi mahaba yung pag-render. Hanggang 1 frame to 50 frame lang para hindi mahaba yung pag-render. So, i-click ko itong OK. So, yan. Tapos na. Then, minimize natin. Saan yung folder na ginawa natin ito? Nyok is. So, yan o. Ito yun o. So hanggang 50 lang siya. So ganyan yung pag-render sa image sequence. Then yung image sequence na nirender natin, pwede natin i-drag lang dito. Yan. So hanggang 50 lang to. 50 frame lang to na. Pag aabot to ng 50 frame, i-stop na to na yan. Bigla siya nag-stop. So bigla siya nag-stop. Di pag i-double click natin yan, tingnan natin dito sa drop sheet. So hanggang 50 frame na siya dito. Hindi siya katulad dito sa isa. Ayan o. Double click natin yan. Na mataas tong isa, din ito mababa. Ayan o. Ngayon, try naman natin mag-render nga naka PNG format. Then, gawa tayo ng folder ulit. Ito, Nyok is PNG. So, take note lang, i-select natin ito. Select natin itong right. Then, i-browse natin. Then, user, good PC, desktop, October 22. Then, i-select ko itong Nyok X PNG. Yan. Then, ang ipangalan ko, Nyok is PNG. Then, gagamitan natin siya ng code na 4 na ganito. Yan o. Then, .png. Yan. So, kailangan ganito yung ilagay natin na code. 4 na ganito, then .png para makarender tayo ng image sequence nga naka-png yung format. So, i-click natin yung save. Yan. Din dito, ito yung pinaka-importante. Alam naman natin yung PNG nga format is pwede siyang makarender ng transparency. Din dito, kapag ang nakasilik dito is RGB, hindi yan naka-transparency yung image. Pero kapag i-select natin dito ng RGB means with transparency na siya yung pag-render. Di ngayon, itong ni-render natin ngayon is wala naman itong transparency. So, RGB lang ang i-select ko. Pero pag yung ni-render ninyo is mayroong transparency, kailangan i-RGB ito. Di ngayon, pipiliin ko yung RGB kasi yung i-render ko is wala naman itong transparency. Then, click ko itong render. Then,
Ito 1 to 50 frame lang para madali yung pag-render. Then press okay, ganon. So yan, tapos na na-render. Then ito, open ko to. So ito yung na-folder na. So ito is naka PNG format to. Then ang ginamit natin na code is 4 na ganito. Pwede din na present day ang gagamitin natin ito. Present day. Gagana na yan. Then ngayon, i-prove ko sa inyo naman na yung Nyok commercial version or yung Nyok crack version is pwede na siya maka-import ng video na ang format naka-MP4. So ito, i-open ko itong Nyok X na walang nakalagay nga non-commercial. So, i-open ko to. Yan na. So dito, ganito yung mangyayari kapag wala kang license sa Nyok commercial version. Malalaman mo na ang inopen mo nga Nyok is commercial version kapag walang makalagay na non-commercial. So ito yung inopen natin, walang nakalagay na non-commercial. Ibig sabihin ito ay Nyok commercial version. Ito, kompleto yung tools niya. Then kapag i-open mo yan, then wala kang license sa commercial version, hindi mo binili yung license sa commercial version, is ganito yung mangyayari. Meron siya pop-up na ganito. Then itong 3 arrow na ito, pag i-click mo yan, din kapag meron kang license, mapagana mo yan, is ang ma-open mo dyan is yung Nyok commercial version na hindi limited yung tools niya. Pero kapag ang i-click mo is ito, Lance Nyok non-commercial, is non-commercial pa rin ang magagamit mo dyan na version. So pag i-click ko ito, so yan, non-commercial pa rin dyan ang magagamit natin kapag yun ang i-click natin. Then ngayon, gagamitan ko ito ng crack. Kasi yung crack version, kompleto yung tools niya, hindi limited. Malalaman natin na gumagana na yung crack version kapag i-open natin itong Nyok Studio or Nyok X or itong Nyok ay wala nang pop-up up na ganun. Automatic open na ito. Then ngayon, i-pause ko muna to dahil installan ko muna ito ng crack. Okay, right, I'm back. So, tapos ko na na-install yung crack. Ibig sabihin, Silvi, dinisable ko na yung limited version niya, then in-enable ko yung full functionality niya, yung full version niya. So, kanina habang nag-open ako ng itong Nyok na walang nakalagay na non-commercial, is merong pop-up up. Then ngayon, pag i-open ko to ay wala nang pop-up up dito. Automatic ma-open na ito. So, right-click, open. So yan, na-open ko na siya. Ulitin ko, i-open ko. Open ko. So yan o. So ito na yung crack version. So i-press ko dito yung Ace. Then piliin ko dito yung 4K resolution. Kasi try natin mag-render ng 4K resolution. Kung makarender pa ng 4K resolution yung crack version. Din ngayon, try tayo mag-drag dito ng video na ang format is MP4. Kanina, habang inopen natin yung non-commercial version, hindi gagana yung video kapag i-import yung video nga naka-MP4 yung format. Din ngayon, ang inopen natin ngayon, yung Nyok crack version, is gagana na ito kapag mag-import tayo ng video na ang format MP4. So, i-open ko ito. So, ito yung video nga naka-MP4 yung format. Din ngayon, i-drag ko, i-drag. Ding, drag. So yan, gumagana na siya. Then press 1. So yan, gumagana na siya. So, ganyan. So ganyan yung kaibahan sa Nyok non-commercial version sa Nyok commercial version or sa Nyok na crack version. Ganon. So gumagana na yung MP4. Then ngayon, i-X ko ito, i-X. Try natin i-open na yung non-commercial. So itong nasa ibaba, open ko ito, non-commercial. So dito, meron nakalagay na ng commercial. So ito yung video nga naka MP4 yung format. Then ngayon, i-drag ko. So yan, error. So ibig sabihin, limited lang talaga yung non-commercial version. So i-X ko to. Then ngayon, i-open ko itong Nyok commercial version. Ito, gagana na ito kasi ginamitan ko ito ng crack. Take note lang, ito ay hindi ko to binili. Crack lang ito ha, crack. I-open ko ito, i-open. So yan. Then ngayon, drag ko ulit ito. Naka MP4. Pag drag ko dyan, so yan, gagana na siya. Press 1. Ayan, so play natin, play. So, yan.
So gagana yung video na MP4 format kapag i-import natin siya sa Nyok crack version. Ganon. Then ngayon, try natin mag-render ng naka 4K. So ito ay crack version na ito is gagana na dito yung 4K resolution. Pag i-click natin dito, press S, then select natin yung 4K resolution. Then ito is naka 1080p ito, so i-reformat pa natin ito. Click lang natin yan, then tab, type tayo dito reformat, enter, then select natin dito yung 4K DCP yan. So dito nakalagay na dito 4K DCP. So ito is 4K resolution na ito. Then lagyan muna natin ng text. Then lagyan natin ng 4K. Yan, 4K. Then text pa ulit. Control C, Control B. Then yung isa October 22, 2025. Yan, ito yung render ko. Then type tayo dito right para ma-render natin. Then browse. Stop to. Then dito pangalanan natin siya ng 4K. Then wag natin kalimutan na lagyan natin ng code na .mov para ma-render natin yung video na format .mov. Then click natin yung save. Then click ko itong render. Din dito, gawin ko lang 100 ha, para madali lang yung render niya. So, okay. So yan, na-render siya. So yan. Tapos na siya na-render. Then, hanapin natin siya. So, ano yan, may nakapangalan dito nga 4K. Then pag i-open ko yan, so ito i-play ko. So ito is 4K resolution na yan. So yan. So yung Nyok crack version is pwede na siya maka-import ng video na ang format naka MP4, then pwede na siya maka-render na ang format 4K resolution, ganon. Then yung Nyok crack version, pwede na siya ma-installan ng plugin. So mukha nga plugin ang install natin ha. Yan, install natin ang Mocha plugin. So i-open ko tong Nyok. So open ko to sa itaas. Yan. So yan. So dito click ko lang ito yung yes kasi naka-auto-save. So dito nakalagay dito yung Mocha. Yan. Then dito try ko to kapihin ko ito. Control C, Control B. Ito is naka 1080p resolution lang ito eh. Then ngayon palitan natin ng 1080p resolution para hindi masyadong lag kasi mahina yung desktop computer natin eh. So press 1, then ito i-select ko ito. Click ko itong Mocha plugin. Yan, then launch. Mocha. So yung Nyok commercial version at Nyok crack version is pareha lang sila na hindi limited yung tools niya. Kaso lang yung crack ay illegal. So yan gumagana yung plugin. Then ngayon i-open natin itong non-commercial version. So i-open natin yan. So yan. Hindi nakalagay dito yung plugin na Mocha. Walang nakalagay dito ng plugin na Mocha. So limited lang talaga yung Nyok non-commercial, no? Siguro kapag customized plugin yung gusto mo, ilagay dito sa .nyok, gagana siya kapag non-commercial version, no? So bakit ko ba nasasabi yan? Kasi hindi naman talaga ako gumagamit noon ng Nyok non-commercial version. Kasi ang ginagamit ko noon is Nyok crack
version, yung full version na hindi limited yung tools niya kasi kumpleto yung tools niya. Then ngayon dito, sinubukan ko lang gumamit ng Nyok non-commercial version para mapakita ko sa inyo kung ano yung Nyok non-commercial version. Ganun. Then sa next video ko ay ituro ko sa inyo paano mag-install ng crack version. So medyo risky yan para sa akin kasi baka mabura yung video kasi illegal yung crack. Pero try ko pa rin yan, susubukan sa next video ko, no? Pero hindi ko pa yan gagawin bukas, no? Sa mga next lang yan na video ko. Ganun. Okay, right. Hanggang dito lang itong video na ito. Peace!